may basihan ba sa Biblia na si Mrs. White ang ating propeta? Pangalan ni Ellen White, wala sa Biblia yon. Pero meron pong sa Bible, yan. At sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipang hula sila. Yan. So, pumasok siya dyan. Wala pangalan niya. Kasi babae siya. Di ba? Ang istorya po ni Ellen White, mga kapatid, at sa kasaysayan ng Seventh Adventist, ay hindi si Ellen White ang unang tinawag ng Diyos para maging propeta ng iglesia. Alam niyo po ba yon? Sino ang una niyang dalawang lalaking tinawag? Si William Foy at saka si Hazen Foss. Yan ang dalawang unang tinawag ng Panginoon. Pero natakot sila. Baka sila hindi paniwalaan ng mga tao. Hindi po nila sinabi yung vision at yung paraan ng pagkikipag-usap sa kanila ng Panginoon. Kaya ang pangatlong tinawag ng Panginoon ay isang babae, sangayon din naman sa Biblia, na may mga lalaki, mayroon mga babae na magsisipang hula. Si Ellen White nung umpisa, hindi rin medyo atubili din siya. Pero nakakatuwa kasi talagang siguro ang Panginoon ay hindi tinanggap ng dalawang lalaki. Kaya sa pag-aaral po doon sa pelikula natin na ano ang title ng pelikula ng Adventist? Tell the World. No? Makikita po ninyo doon kung paano ginamit ng Diyos si Ellen White na yung mga tao ay nakontra sa kanya, ay sinasansala niya ng direkta. At nung karoon siya ng pangitain, itinaas niya yung Bible, tapos nire-recite niya yung talata. Nakaturo siya ng ganun. Tapos tinitingnan yung iba. Yung tinuturo ng kanyang daliri, hindi naman nakikita ni Ellen White. Habang nasa vision siya, nire-recite niya. Kaya sa Bible ay susubukin. Pumasa siya sa subukan ng pagiging propeta. Mga kapatid, sa pag-aaral ng mga doktrina, hindi siya ang gumawa ng ating doktrina. Sa ating history, habang ang mga lalaki ay nag-aaral ng Bible, habang tinutuklas nila ang mga katotohanan, si Ellen White hindi kasama, nag-aalaga ng bata. Pagkatapos yung natuklasan nilang katotohanan, ay ipinapakita ng Panginoon kay Ellen White sa pamagitan ng vision, na yung nasumpungan nilang aral ay totoo. Kaya nagpasimula ang kanyang maraming mga vision. At iba ang nag-proclaim sa kanya na siya ay propeta, yung mga sumuri at nag-test sa kanya. Hindi siya self-proclaimed prophet na propeta ako. Walang ganon. Actually, tinatanong siya, are you a prophet? Diba? Tinatanong siyang ganon. Ang sabi niya, I am the Lord messenger. Ako ay misahero ng Diyos. Pero kung merong iba, sabi niya na tawagin akong propeta, I have no controversy with him, sabi niya. Kaya, actually, hindi pa talaga niya pinasabi ang kanyang sarili. Pero yung iba na naka-witness sa kanyang buhay at talaga ang kanyang mga vision ay nangyayari, ay doon siya kinilala bilang propeta ng ating iglesia. At mahalaga po yon. Meron po kasing sinasabi po sa atin sa Isaias na ito po ay katangian ng tunay na bayan ng Diyos. Sa 8 talatang 20, sabi po dito, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Yan. Sa kautusan, ika at sa patotoo. Yung kautusan, pagtuturo ng kautusan, at sa patotoo. Ano ho yung patotoo, mga kapatid? Doon sa Apokalipsis, ay meron pong binabanggit na ganito. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Yan. Doon sa 19:10, ang pananampalataya ni Jesus ay ano po ang ibig sabihin? At ako'y nagpatira pa sa kaniyang paanan upang siya'y aking sambahin
At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin niyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid ay maroong patutuo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos, sapagkat ang patutuo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Ayun. So, ang patutuo ni Jesus ay espiritu ng hula. Sa Isaias, sa kautusan at sa patutuo. Magtuturo ng kautusan at mayroong espiritu ng hula. Ang espiritu ng hula ay ipinoproclaim po ito ng prophet sa church. Kaya doon sa unang Korinto 12:28, sabi po dyan, At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. ayan, isa dyan sa kaloob sa church ay mayroong propeta. Ano ha? Kaya yung church na magsasabing tunay, dapat may propeta. Tayo meron. Isa yan sa kaloob sa tunay na iglesia sa bayan ng Diyos. At yan ay natupad sa katawan ng Ellen White. Sinuri po siya. Maraming mga pagsusuri na kanyang dinanas, nilalagyan habang nasa vision, nilalagyan siya ng salamin sa tapat ng kanyang ilong. Kung humihinga ba siya, hindi siya humihinga kasi hindi nagmumoist. Yung sinakasinting kandila, itinamat sa ilong, hindi gumagalaw, ibig sabihin walang hangin na lumalabas during the vision. At yan ang katangian ng mga propeta sa Bible na habang sila ay nasa vision, nawawalan sila ng lakas, nawawalan sila ng hininga. At minsan naman ay malakas. Pero ang nasubok talaga sa kanya ay yung pong sa panahon na siya ay nasa vision ay minsan ay hindi po siya humihinga. Pero buhay siya at nagsasalita. Walang hangin na lumalabas sa kanyang ilong. So, sinubok siya. Kaya, yun ang tabi po sa aklat ng unang Juan, na huwag tayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin.